Maayong buntag, atong ablihan ang atong mga Biblia. Ablihan nato kini sa 2 Chronicles 20:12. Usbon nako, 2 Chronicles 20:12. Ikaduhang Kronikas 20:12. Dunganan kani sa pagbasa. O Diyos, dili mo ba di ay sila silutan? Wala kami mahimo batok ni ining dakong panon sa katawhan nga misulong kanamo. Wala kami masayod kung unsay angay namong buhaton apan misalig kami kanimo. Ablihan sad nato sa Salmo 73:26. Salmo 73:26. Ang akong salabutan og lawas maluya. Apan ikaw, O Dios, mao ang akong kalig-on. Ikaw lamang ang gikinahanglan ko. Ablihan sad nato ngadto sa Hebrews 12:1 hangtod sa 2. Hebrews 12:1 hangtod sa 2. Busa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok nga mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus. Og wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Thank you, Lord. Diha lamang kanimo akong Diyos, may kasiguruan ang kinabuhi ko. Tungod lamang kanimo akong Diyos, may paglaom nga dala, matag adlaw mo abot. Ikaw ang hangin nga giginhawa ko, ikaw ang kahayag sa dalan nga gisubay ko, ikaw ang tubig nga nagtagbaw ning kauhaw diha kanimo, wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang lig-on nga pasukaranan ko, ang kalayo mo lamoy sa mga kalisdanan ko. Ikaw ang kusog nga nagliguning mga bukton ko, makaya ang tanan kay ikaw wala aman. Diha lamang kanimo akong Diyos, may kasiguruan ang kinabuhi ko. Tungod lamang kanimo akong Diyos, may
paglaom nga dala ang matag adlaw mo abot. Ikaw ang hangin nga giginhawa ko, ikaw ang kahayan sa dalan nga gisubay ko, ikaw ang tubig nga nagtagbaw ning kauhaw diha kanimo, wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang ligon nga pasukaranan ko, ang kalayo mo lamoy sa mga kalisdanan ko, ikaw ang kusog nga naglikuning mga bukton ko, makaya ang tanan ka ikaw anaaman. O ang hangin nga giginhawa ko, ikaw ang kahayan sa dalan nga gisubay ko, ikaw ang kusog nga naglikuning mga bukton ko, makaya ang tanan ka ikaw anaaman. Makaya ang tanan ka ikaw anaaman. Makaya ang tanan ka ikaw anaaman. Palihog maninggo ta may soon. God bless your perseverance sa pagtindog. Malingkod ta palihog may soon. Thank you, Lord. Whew. Nabusog na bata kasi tagbo sa presensya sa Dios ni kabuntagon. Amen. Ikulo din na lang musaka kay natagbo na mi sa imong presensya, Lord. Salamat kay praise and worship team. Salamat sa prayer sa atong worship leader, Sister Robes, and salamat Dongkoy. Oh, June, siya di Dongkoy. Junior. Mao ni among soloist sa kuan, sa among kapanahonan, mga dekada 80. Salamat kay Dongkoy nga imong gi-revive, imong gasa para sa Ginoo. Amen. Good morning, Remnants. Wow, dili ra Remnants. Good morning, Remnants. Niyo kong Remnants ba kay nanglantaw na ko nga Lord, I know gamay ra gyud nabilin kan simbahan. Salamat Ginoon apay nabili. I know panahon sa ting bakasyon, ting pahulay, and we respect that may son ang Ginoo labaw sa nag-honor ni Anam Isuon. But this time I want to especially bless the Remnants. Amen. And online also, I know daghang Remnants nga maka-come across in this live streaming at mag-isuunan nga nasa lain dapit nga nabakasyon, nagpahulay. So good morning as well. O kinsay maka-come across ani sa YouTube o sa live streaming sa FB. God bless you all. So this morning may suon. Thank you Lord. Dagha ka kog dala diri no kay taas-taas jud ako i-share karon. Okay ra mo anda na ba may suon? Nag-uulag ging naon nimo Joy. Ingo Lord kanang kanibang kuan na orasa okay kay ni kay kabuntag dapat kanang magdali no kay wala pa ni pamahaw ang mga tao sa 6:30. Hindi ka 9:30 po niya service. Dapat humanon sa kay gutom mo na kay paniud to. May isuon kisama sa tuwa diri nga basta Domingo is set for the Lord. Amen. No takos siya nga bisag magbuntag ta diri magtibok adlaw ta diri takos siya atong gahinas tong panahon. Amen. Ato yagya po no ang Monday to Saturday, and this time we choose no we decided as a church to come together in fellowship, in unity, mag-worship sa Ginoo Sunday morning. So kanong buntagan isuon di na mao akong wali. Actually kanang before kini nga tema may isuon abot sa kong kaugalingon personally siya nga journey ng for this year 2025, but before that way back yung naasa na po nito igang sugod. Di 2024 kanang before ani nga mensahe dawat na ko may suon
I was so helpless. Siguro most of you nakabalo no sa akong journey sa akong health after I was operated in my 8th major or minor unsa to siya nga operation. But din ako nang sulti mison kay ginamit ko sa Ginoo nga mercy ano lagi ng mga numbers kapila kay operahan. But look at my wonders. Amen. So mison kadto nga time grabe ko ka helpless physically. Kanang wala jihon akong anxiety attack, vertigo, windang-windang, foggy brain, confused mind. Dili ko kalakaw nga ako ra usa. Nunya ako nag-confused ako sa akong calling kay di ba kung physically kanang sika or weak, musunod na imong mga trabahoon nga I wanted to do kay grabe akong kanang heart but to really serve the Lord until my last breath niya. So nga na while I was assisting Pastor Edgar, mao ni akong kahimtas sa akong physical misoon. Dili ko kalaga ako ra usa. So mao na siya miso until pagka January 1, every January 1 kasi sa tuwa nga mo spend time jud og waiting upon the Lord. Lord, unsa may imong pulong nako? Unsa may among tahas nako tuiga Ginoo? So I was doing that misoon. So I was kanang kuano mo nagidala nako akong journal misoon. Asan to akong journal? Pero dili nitibok journal akong i-share ha. Naambor ako sa Ginoo nga unsa ako i-focus. Ato na mo ni Pastor sa Scotland, I have 4 journals with me. Ang usa sa akong mentoring no nga wala ko nga sa Church Newell unya. Akong notebook yun nga para gyud sa akong journey sa kanang time with the Lord. Napad ko journal sa word nyo nga gihatag niya nako sa atong January 1. So may suon kini siya nga tema. Unsa gito kong tema? So kung ingon ako no, so mao to siya gitagaan ko ani nga word sa Ginoo. Actually ang specific yun nga word ingon sa ako sa Ginoo, mercy, focus on your portion, stay on your lane. Oh Lord, first time ko na nga word magisuon nga dili ba bersikulo sometimes di ba si Pastor Edgar mahatag man siya letter every January na ayun na siya word. Nya kani may suon ang word sa kuha dili jud direkta sa verse but this line in January 1, 2025, mercy, focus on your portion, stay on your lane. So since January may suon mao ni siya akong dala-dala nga word no. Nga Lord unsa may mga bersikulo nangita ko kanang unsay pundasyon na Lord naaba na sa imong word. Anchor ba ni sa imong word, Lord. So dito sa Edinburgh isuon, more gyud ako balikan. Every day lang lain papadayag. Daghan kaayo mo na nga ingkulod ka nakadaghan sa ka akong gi-share pa kay nabantayan ko ni Pastor Edgar. Ginan ko niya nga darling ka nang you will share that when you go home ha. So pag uli na mo ba kay nagwindang-windang balik kung ano akong health kay tungod sa adjustment sa time zone o sa weather. Pero salamat sa Ginoo isuon ako na i-share no how the Lord gi-breakthrough ko niya sa akong tibuok kinabuhi. So dalago nang Ginoo mismo na nga timely kay karon kasi Pastor Edgar mo ay gitawagan sa kantawan. Today is their annual Thanksgiving celebration. So si Pastor gyud na pimilang gipangandoy nga maato dito. So timing. So wala ko'y kuan sa di pa tapos ng tuiga. Sa di pa ang January 1 lain na pun word sa sa kuha. I will share to this how the Lord reveal himself to this message. Okay ba may isuon? Okay ba kay tulo ka notebook na ko i-share karon kabuntagon? Bitaw ay maglain ang yung tanawan sa kuha. So anyway pag ang tema wala gyud ako gibutang ritso nga portion or lane but the Lord gave me this message no nga kay gusto na ko bitaw nga dili ako makita kun dili si Jesus Christ daghan kay meaning sa portion o bahin kabilin no imong bahin o imong divine provision or unsay gihatag sa Ginoo sa imuha ba murag o sa ato pa sa physical nga family unsa may gibilin sa imuhang kaluluha mga lulo. Ninuno ko sa akong mama ang kabilin sa akong lolo sa akong mama kay mga hiraminta o sa kakaban nga hiraminta sa panday. So naingana no o sa ka bar nga dako kay nga bronze. So naiuban nga na uban sad kuan yuta uban no kanang sa mga kompanya katong mga business people. So dahang kayo sa ako po sa akong journey the whole time dito sa karon the whole year daghang kay mga revelation sa about portion. Focus on your portion mercy. Stay on your lane. Unsa meaning lane? Linya. So mo yung tag lane di ba makanundot ano sa karsada o track and field. Atuli kung minundom si Rose January pa nangutanan jud ko Rose unsa ni kanang mag track and field ba?
Ano sa yung rules anang mga anak kayo no na anay 1 2 3 8 nga lane. So ato po nang hisgutan later may isuon. So si Sister Rose mo naka-enlighten ako no mao din na siya sa lumba sa dagan ning kinabuhi o lumba sa dagan sa track and field. Nindong ka Rose. So anyway may isuon tulo ra ka bersikulo kay akong gibutan sa fix your eyes on Jesus, faithfully running the race God assigned to you. So ni-focus ko diha daghan kay may suon nga mga revelation, lalaing nga revelation sa portion og lane, but the Lord, kung Lord gusto kong ikaw ang mapuntarya, Lord, ikaw ang mapunting. So I come up with this theme, fix your eyes on Jesus, faithfully running the race God assigned to you. I hope this morning, nakita ko sa picture, kipadalandan man sayo kay ni atong mga elderlies diri, nagtuo sila nga 8:30 ang atong 6:30 na ay 6:30. Gula. Kusay miso kini atong mga elderlies nga di way access sa internet. Personalo na ako sa tawag ni sila kay mura ba jud sayo kay sa 6:30. Salamat kay nang Carling kisab ta uban nimo nang Carling. Dagan ni sila gipapainit mo ni Danmar. Ayob di pa mo magduka. Kisay nagduka na. So di no fix our eyes. We will fix our eyes on Jesus di mo magduka. Ay mo pa fix eyes na ako kay magduka mo. Kay paspas ka kung istorya. So tulo lang ka bersikulo ko Lord unsa man kadaghang bersikulo, unsa man nga bersikulo. Ihatag mo sa kuha nga diin kanang ikaw gyud ang masintro, ang mensahe masintro nimo Lord. Si Christ lamang may ang pinaka source no, atong pinaka portion. Amen. Siya lang po naghatag asa ta nga linya ning kinabuhi ata mo dagan. Amen. So mo na nga kini akong gi-focus may suon nga kanang nga tema kay Jesus Christ is a source, our model, and our goal of our Christian life. Amen ba may suon? Napapatay laay mga tumong ning kinabuhi natay mga gagmay tumong no everyday, but pinakatumong gyud nato. Pinaka atong gi nga naapatahan to karon. Because Jesus Christ. Amen. So mao ni siya. So kasagaran sa mga causes of accidents, kasagaran ako mga sample di mison bahin gyud sa kasada kay kaya lang jud focus sa kasada bin mga drivers. Kasama may naga-drive diri. At tanan dahan mga atong driver din nga one of the common causes of accidents on the road is not speeding. It is distraction. Kana malipat ka ba? Di ba mga drivers kamo makarelate jud ba di mo ko driver pero magdan-aw kung pasuiga kay ako may second driver niya nga magmanubilas ang kilid. Akong lisuon yung oops ay lagi pag overtake ay lagi pag ana ba. So naay driver behind the driver. So kasagaran sa mga hinungdan sa aksidente dili daw ang kanang overspeeding or speeding. It is distraction. Kanang malipat ka na ba di nakakalingat ba no is one moment. So when a driver takes their eyes off the lane, no, mawala sa linya diri. Pero diri ba sa Pilipinas ba? Diri only in the Philippines. May suon nga kung diri ka ngalin pili jud ka mag-ana-ana ba? Di ba jud ka kita na dito sa gawas may suon. Makita lamang ka ana kanang lagyo na bitaw ka nga biyahe nga hawan kay kalsada nga naay mo balin og lane ba pero diha bitaw sa kuan jud sa regular jud nga roads. Di jud ka kita na mag-ana-ana ba? Di respect each other's drivers. So anyway may suon even for a moment no kanang ma-distract ang driver ang risk sa danger no makataas. So mao na siya may suon no nga daghang kay ma-crash matabo dili tungod kay ang dalan gubaon lubaong o dili kay tungod imong sakyanan but anang kagang but because the driver looked away from their lane kanang kuan ba na distract ba. So mao sa tutong Christian life may isuon no daghang mga believers wala ta na luya wala ta na pakyas wala ta na hulog wala ta na backslide because we lack prayer. No kay di ba na ato man jud nang paano nahimo na bang nabatasan ang prayer o anang napakyas sa imong calling or nag-struggle ka but may suon kasagaran ta. Ako personally ako jud na experience may suon nga usahay dili ko ka devotional ma-distract ko no sa social media sa mga communication good communication ministry communication pero usahay mauna to ang gingharian ba dili ang hari sa gingharian makarelate mo ana may suon. So muna nga kasagaran ta ma-failure sita kada adlaw nga lon pimitag mag-guilty ato ni isuhan ng bahina mag-iso guilty kanang because wala wata nang lack prayer kundi ma-distracted ta miso dali kita ma-distracted yana pud na knows para sa driver
Usay mo kumpara sa uban, may pasila. Ngano yung ani man ko, ngano ani ma akong kuan ganata kung ana yang himo niya o ganahan ko na kay mas kuan ra masayon ra kanung lisod man kay ni ako ang trabaho. So daghan nga na misuon. Unya mo na usahay malayo ta sa tuang asa tagi ataga sa Ginoo tong ihatag niyang assignment, ihatag niyang purpose, ihatag nga ministry. So ang problema dili ang atong calling. Unsay problema? Atong focus. Maaw ta og focus. Basta kanang driver makasabot jud mo ani mga drivers so magmay lang jud nga moment nga ma-out of focus, ma-distract ka. Grabe ang risko sa ano sa disgrasya. So when you stop watching your lane, you increase the risk of spiritual damage. So may suon sa akong notes diri ba, God never called us to run every race. He called us to run our race. So nata itong kagulingong lumda ka ng lumba may suon, dili nauban sa lalain. He never asked us to carry every burden, only the one He assigned. So when we focus on what God has given us and keep our eyes on Jesus, we find strength, clarity, and peace. So kung nakabantay mo sa PowerPoints, daghan kay kudihang mga reflection questions. Kaya as di ba towards sa kanang katapusang sa tuig, nga remember tong Friday nag-join tag prayer fellowship no? Questions sa pod akong i-share no bisan sa atong tanang group chat nga bisan dita ka-appeal diri sa face to face nga prayer in your own time with the Lord as we end this year. Mao tong mga pangutana pod akong gi-share no during sa fellowship last Friday. Unya karon pod puro po ni mga pangutana diri akong gibutang maisuon no pamalandong kay karong tuiga gyud before ta mo karong tapos tuig daghang kita gusto tang Lord I want to be good or to be better, to be the best in the next year. May mo tag mga New Year's resolutions. Daghang kita Lord na ako buhaton ni Lord. Kini Lord ako ni padayonon. Lord ano ako ni sugdag buhaton Lord. Kay kita gitagaan tas Ginoo gyud kana bitang matinghaon nga kasing-kasing. So this time usa tang mga pag-check sa tong focus maisuon. Pagkakaroon no, unsa may mga distractions nga karon na nag-distract sa tong focus or mubira nato gikan sa pagtan-aw, pag-focus sa tong mga mata diha kang Ginoo Hesus. Asa mato dapit nga atong gitugutan no nga usay mo kumpara ta sa uban, tan-aw ta sa uban, no nga maoy maka-shift, maoy makapabalhin, makapalit sa tong focus. Kay lahi tanong ni ay mapato sila, may pakinigini ta tong buhaton nga na daghan nga na misuon. Nga, what would it look like for me to intentionally refocus on Jesus this week? Bisa karon ng week kami so, the rest of this week, unsa may gitinguha sa nimo sa imong kasing-kasing nga intention gyud nimo nga maka-refocus ka, no? Napatay time, pila pa ka days, 3 more days to go. No nga to refocus for this year 2025 before ta mo start another year. So ato ta sa itong mga gibasa ganyan misuon sa 2 Chronicles 20:12. Maudyo ni siya, actually ulahin ni siyang gipadayad ako sa Ginoo no. Dayon na mi mauli ani. Kaya ako dito radyo ko sa kuan ba kanang fixing your eyes on Jesus. But kini bitaw siya nga verse. Ningon diri sa akong tabasahon sa si Cebuano diri. Sa verse 12. Taas kay ni hinubay sa Chronicles 20. 2 Chronicles, ningon diri, O Dios, dili mo ba di ay sila silutan? Kay di ba kung tanaw nimo previous verses ani, nakatubang si King Jehoshaphat og daghan jud kay mga kaaway. Nya mao na mga nasura nga wa ta niya labti nila ba pag balik sa promised land. So mao no unay nila. So ningon siya dili ba mo ba di ay sila silutan? Wala kami mahimo batok ninda kung panon sa katawhan nga misulong kanamo. Wala kami masayod kung unsay angay nimong buhaton para apan misali kami kanimo. Sa English ani may suon. Ningon sa English diri no nga we do not know what to do, Lord, but our eyes are on you. So kini siya ni struck sa kuaba kun naa ni siya nga sa Old Testament no nga ang katawhan sa Israel nga gilibutan sila kanang daghang mga kaaway. Mao man yung panahon na isuon nga during the reign of King Jehoshaphat of Judah, usa ni sa mga ayo nga mga hari no sa 870 BC. Judah, ang naso sa Judah faced a coalition of enemy armies from Moab, Ammon and Mount Seir. Nya sa kultura sa unang panahon magsun sa katigulangan
sa mga ancient times, ang kanang mga hari, gi-expect yun na sila nga isugno, kanang kusgan, o di mahadlok. Sila yun na ang symbol nga makasalig ni ang nasod sa military strength nila, kanang mga alliances, strong alliances, o mga pamaagi sa gubat. Pero si Judah, ang kanang kini nga nasod, wala gyud sila nga dako nga kanang armada nga military, wa sila mga alliances, wa sila mga pamaagi sa panggubat nga makabuntog sa ilang nag-alirong nila. So unsa gihimo ni Josaphat? So diri sa previous verses no mao ni ang prayer ni Josaphat. Kung naamoy Bible may isuon, usa gyud akong gibuhat may isuon nung nadala nako balik Bible karon. Kay usa ni sa mga distraction. Santa magwali si Pastor Edgar usa nga mo kun na ako magtan-aw sa akong Bible sa akong kanang cellphone. Ni namay mo pop up. Ni pop up kay ako ablihon man niya. Makalimot dede ko nga mulantaw ko ni Pastor Edgar kay ikaw magwali Pastor Edgar sa buntag ini ikaw humay ana mag-discuss magyumi sa pastor office ba nga how is my preaching. So daghan mi mga discussion mo na kan as no bi may isuon daghan na siyang mga kuan no mo na nga ang uban bitaw ko ingon katong natambo og kana sa media you can also watch through the live streaming kay daghan pagyutag makatunan. So salamat sa Ginoo mi suono niya mao na nga Lord usa kong buhaton so magdala na jud kog Bible may suon kay para Bible na lang jud akong kuan pero say mo kuan ko mutan ako sa akong cellphone kay naabal ko i-communicate sa production team unsa ba diha no o usa na sa akong gihimo may suon kay gabi man distract dayon pero gihimo ni Jehoshaphat no sa verses previous verses sa chapter 20, Jehoshaphat publicly prayed before the nation, admitting weakness, an unusual act in a culture where kings were expected to appear strong. Ang iyang prayer, ako lang basahan may isuon ha para kay wala ni siyang basa gaya no, kaya ato ni focus sa tasakuan. Ingon siya. This is verse 5. Unya si Jehoshaphat bitindog taliwala sa nakatigom nga katawhan sa Huda o sa Jerusalem dito sa templo sa Ginoo at tubangan sa bag-ong hawanan. Mingon siya, O Ginoo, Dios sa among katigulangan, ikaw ang Dios nga naa sa langit, ubos sa imong pagmando ang tanang nasod. Anaa kanimo ang tanang gahom, busa walay musukol kanimo nga mulampos. Giabog mo o Dios ang mga nagpuyo nining yutaa aron imong katawhan ang Israel makapanag-iya nining yuta nga imong gihatag sa makaliwatan ni Abraham ug nga imong higala. Ania na sila magpuyo gitukuran kanilang templo aron magpasidungog sa imong ngalan. Nag-ingon sila kung maabot ka namo ang kadaot, ang gubat, ang silot, kamatay, gutom, muanhi kami dinis templo, kay ani man din ang imong presensya. Mutuaw kami kanimo sa panahon nga makalisod-lisod kami, ug imo kaming tubagon ug lawason. Grabe ang prayer ni ni Josaphat. So magisuon, his prayer no reflects deep trust in God rather than human power. Nya ila ben kunta puro ba mga armada, daghan pa jud kaayo. So mao na sa Second Chronicles chapter 20 verse 12 no nga diin ta natutok diha nga Lord we don't know what to do but our eyes are on you. Sa Psalm 73:26 no wala siya gituwat ni sa salmista nga si Asaph usa ni sa kalibita o worship leader. Si Asaph po nag-struggle siya emotionally and spiritually as he observed the prosperity of the wicked. Nabay pa namin isuon nga Lord kami ba pitinaw paningkamot nagtidunay pagyud mi napatid-anon mi pero ngano lagi sila Lord nga grabe kay balod jud sila mga kanang gipanghimo Lord pero sila may ni prosper. Mao nang struggle ni Asaph ng isuon. So sa Hebrew culture man good ang prosperity kuan siya pimi siyang ma-associate nga gipaninginan sa Ginoo. Di ba usay nga tanong basta natin hang kwarta murag ay Lord salamat imo ko panalinginan. Pero wa kay kwarta murag wa man jud ko panalingin sa Ginoo. Usay ato ang standard of blessing ba naa sa material things. So mao po sa Asaph ang struggle niya. No nga sa kanang maapektuhan sa iyang kultura nga mauna ang si Asaph nalibog siya ngano ing ana nga discourage siya pero ang turning point ni Asaph no sa Psalm 73 yang turning point bang katong nakaamgo siya nga when he enters God's presence no kay di ba worship leader siya he realized that earthly success is temporary imimata na may suon earthly success is temporary but our God is eternal. Amen. Muna sa Psalm 73:26. Sa Hebrews 12:1-2. So nagkuha ko sa New Testament may suon. The book of Hebrews ningon diri sa
Ako na nagbutag mga marka may isuon kay baga-baga ni nga Bible kay English ni Cebuano. Mo nang bagbaga ba siya nga Bible. So sa Hebrews 12:1 to 2, kini nga book sa Hebrews gisulat ni para sa mga Jewish nga Kristohanon. Nga kita pod mangisuon ang word of God tanan para tanan sa tanang kaliwatan hangtod karon nga generation. Isulat po ni sa Ginoo no para nato. Pero kini panahon nagsuwat ni sa mga Jewish Christians kay who are under persecution. Under ba tag persecution maisuon? O ni sanong gyud si Albert o si Orbilin daghan gyud sa mga persecution. Tanan in many ways, in big ways and small ways no kun maka-discern ka, maka lantaw ka, we go through no lain-laing klase nga persecutions. Mo ni siya gisot nga sa mga Jewish Christians. Nya many were tempted to abandon their faith. Kasagaran man gyud no kun naay mga kalisod, mga panglutos. Well, ano man gyud ang Ginoo ato piming pasanginlan oy ato piming panisan. Di na ko nimo Lord, di na ko mosimba. Nakoy nanundo ko sa kaisuon diri may isuon nga naay kanang grabe gyud nga kasakitan tapos ang kinabuhi niya nang luo sa Ginoo di na ko mosimba ati og pila ka buwan usa. So usahay may isuon anong at ang Ginoo ato laging ko pamungtan. So mao ni si Asabat mao ni sa kuan may isuon sa mga Hebreano no. Gitagaan sila ang writer no yang gigamit ang kanang pitaw tan-awon pud ang atleta gyud ba kana jud nga naasa kanang kay sa Greek man gud no kanang hilig sila mga athletic competitions nga labi na kanang nakihanan jud long distance running nga kunong di ba long distance running pimi jud ko minudon si Rose kay track and field man gud siya nga varsity player nga kihalan jud og kanang disiplina, endurance no focus. Imagine ang mudagan kay kompetensya niya maglingiling ka. Hi kuan, hi Daryl, o nakmi diri. Maato kan mutanaw ko sa mga cheers ba di ba anak ka? O mapandol ka. So mo ni siya gihimo sa Book of Hebrews may suon iyang gi kuan sa writer no ang imagery gyud sa kanang athletics gyud nga kihalan jud discipline, focus no o kanang grabe nga endurance. So kung tan-aw niyo atong text may suon there naay dako kay jud nga kuano nga movement o naay dako nga kanang form of something like a spiritual journey. Gikan sa kang Jehoshaphat nga very helpless na siya kay kuan kanang grabe kay ang mga gawa ng Lord, we don't know what to do. So nakasuy man namin suon Lord, unsaon na nako ni? Wa jud ko gibawlo sa akong buhaton. So gikan sa kanang helplessness but he surrendered to God. Dahil dito sa sa dependence ni Asaph nga di sa material things, di sa material success, but on God, our eternal God no atong sandigan. Dayon sa New Testament is a movement from surrender to dependence to perseverance in Christ. No nga diin di ta mo kuan gyud, di ta mo di ba ang katong malahutay mo ray maluwas. Nino naman ang verse no. So man isuon no nga kuan jud nga grabe nga journey sa mao nga mga lalaing nga katawhan sa Dios sa Biblia. So may isuon gamay lang nga kanindon ako nga journey po sa akong kinabuhi may isuon nga grabe kanang tungod sa siguro sa akong kasinatian sa gitrain ko sa Ginoo sa holistic transformational development. Ay mo kong transformational development practitioner. Di ba kung holistic grabe yun, the whole needs of man, whole aspects of ministry. Usago siya ka journey nga, grabe yun, kailangan yung disiplina, kailangan yung endurance, kailangan yung strength from the Lord. But mausa na siya may soon nga nasipyat ko na distracted ko so much nga nawala po ko sa passing mauto na windang-windang akong physical health. So anyway, so ato ta sa mga prinsipyo out from this word of God, out sa siguro ma-insert na ko ang kasatian ni may soon sa mga punto nga ako i-share karon no to fix our eyes upon Jesus and to faithfully run the race that God assigned to you. Kinin sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12. Doon ako ABCD dito ko tan-awon niyo upat ni ka points ABCD. Letter A, acknowledge your limits and look to the Lord. So si Jehoshaphat, paingon niya nga, Lord, we don't know what to do. It's a confession of human limitation.
Kaya sa may so tungo sa daghan tong kahibalo, tungo sa daghan katang na research, tungo sa daghan katang achievements, makalimot ta ba nga mangonsulta sa Ginoo, even labi na kung mga simple nga mga desisyon nga di makalimot ta unya mo na nga mabutang kita sa kuan ba kanang corner nga wa ta kay ba mo hansa plan ta Lord. I don't know what to do. It's a confession of human limitation ni King Jehoshaphat. Apa na siya ano shift yang focus. Yung siya but our eyes are on you. Amen? It's a shift focus from the problem to God. Ay, Diyo ko pakilala ka sa Lord. Kaya taas-taas para ba ni? Manunok ko sa akong kuhan ba, journey manggod. Gahay kay ni ulo si Mercy ba? Always busy in the kingdom, but lack time. Yung lack time, okay, na-spend time. Because, I lack time to really spend time with the King in the kingdom. So, Jehoshaphat did not deny the problem or pretend nga confidence siya kay dapat kung hari ka, makita jud ka biya sa kuan, nakita jud ka sa imong gingharian nga kanang iso kay kung ang hari, ang leader ba? Kung makuan siya kanang sana ay makanang hadlok siya di, ang tanan sampid tanan. Mahadlok na pud ang mga gisakupan. So sa kihong Jehoshaphat did not deny or pretend confidence. He admitted weakness and redirected his focus to God. He looked to God, but our eyes, Lord, are on you. Kini may na tulo na to ba nga, faith begins with humility. Amen? Ang ato pagtuo masugod yun sa pagpaubos. And faith begins when we stop pretending. Ay, kaya lagi na ako ni, kaya na ako ni, kaya na lagi no. I no problem, no worries, kaya na ako ni. But start trusting. Ano, ang kutanaw ni mo ang kuan sa Ginoo ba? Opposite kayo, no? Kanang, dahang kay buhaton, pero gusto sa Ginoo nga, linggo da ka. Ni dahang kay buhaton ba, palingkuro na ka sa Ginoo. Opposite ka sa tuong kami iso sa tawhanon. Faith is not knowing what to do. Faith is knowing who to look to. So, mo ni mga tagline sa akong journal may isuon. Faith is not knowing what to do. Daghan na katagdi about may isuon. But faith is knowing who to look to. Paragod anang kuan ko kanang kasama na suway din na lumos sa dagat. No kanang malumos ka ba? O ko lumos pero kanang malumos ba kay the harder you swim bitaw para kan makataas ka nga asa lang ka nga direksyon. Madamo ka maluyan niya makuan ka. Malumos ano ka samot paunlod ka. Pero na kay ma-hold on nga kanang tagakagpisi baron usa ba nakita ka kanang kagunitan murag mao na imong lifeline kini panahon nam isuon God is your lifeline. Amen. Siya atong kinabuhi. Hallelujah. Ay lang ko orasin ninyo pad team ha kay New Year bitaw ron. Usa ra tatakuan. When facing decisions, challenges or pressure, isa may nakagiani na pressures, mga challenges, wala man dito Kristohanon nga kagiani no kay tugutan maginis Ginoo, ma-press ka ba? Nya makuan ka kanang ma-challenge, mahagit either sa imong attitude, kining-kiniyaha ma-trigger jud ko ani. Isa may dahon triggers diha. Natay igsuon ako ingna nga kuhaan ang imong trigger good para di na ka ma-trigger. I-surrender sa Ginoo. Begin with prayerful surrender. Sama kan Jehoshaphat, Lord, we don't know what to do, but our eyes are on you. Instead of panic, no? Na speaking of panic ni suon, I don't know kung na-share na ako ninyo katong kami Pastor Edgar the other year or last year. Kanang doon namin bistaan nga close friend of ours, a family friend nga ang iyang asawa. Gidid lang jud ko sa Ginoo nga kanang mutawag niya. Paingon niya nga kanang my friend, kanang padung na ko mamatay ko, ha? Padung na ko mamatay? Sister Bibi, nunong ka, nibisita mi ninyo, no? Imbis maadto mi sa among party sa kuan, sa Surigao ng group, di ato mi sa kuan, kanang sa pier, no? Kanang trusting, makakuha mi ticket, kay dapat makakuha mi ticket dayon para makauli mi dayon that day, kay kaya mi mauli. So we went there, may suon, salamat sa Ginoo, kanang before, kanang she took, kanang wayang last nga breath, nakabisita pa mi niya, kanang bitaw nakailit sa Ginoo niya, di ning buhaton, niya natabo bitaw, grabe jud imong grieving bi ana. Kay Lord, ingon bitaw kana ko wa jud ako buhata Ginoo, nagbasol jud ko Lord. But that time isuon, salamat jud sa Ginoo. We went there kay Pastor Iga. Pag uli na mo, dadali mi.
Nga ay salamat Lord. Diya sa kanang ocean jet, ay minsan ako ngalan sige lang. Kanang kuan kanang na malinaw na ko, salamat Lord. Nahupay akong dughan, nakita sa among higala nga paduna sa among ulit nimo Lord niya. Lord, salamat to niya. Nako kami ticket Lord, last na lang jud Lord, nakauli mi last trip niya. May suon sa akong kalinaw sa akong paglingkod sa kanang sa maongas nga boat may suon. Nakalit og kanang nakamata ko ba kay nagdaganay ng matipulanti. Nasunog ang makina. Wala na ko Lord. Yan nakatuon ako ato may suon basta mapanik attack ko na ako'y mga gaan ako sa Ginoo mapamaagi ba. Pagkibalo may suon that time no nga kanang padung ko ba di ko gusto maeksina kay basig way doktor nya dito ba sa nasakay sa boat ba. In kulot tabangin jud ko Ginoo. Balo mo unsa gi imagine ako sa Ginoo katabi to nga ang baruto sa mga disipulo nagkuana sa mga waves na si Jesus Christ sa tulog-tulog ra. Katoy ang gipabidyan sa kuan nagpiyong nandiyo ko na imagine ko niya maana po ko kay ngano po tong mga tripulante di ba anak sa magdagandagan no mapanik sa mga kuan mga sana mga nga kanang mga pasahero in Lord matanig sa kanang mabiriya sa kuan ba sa bus da sa dalan kay pwede mo kamnaog mangihi patupan kato sa pag naog nimo do nang loud. So grabe salamat sa Ginoo Hesus wala jud ko na panic attack ato mison I just close my eyes and worship the Lord. Ang sigog imagine Jesus Christ nga natulog-tulog lagi sa baruto nga puno na sa balod ilaw kanang tubig ilang baruto. So nga na may suuno nga when you do not know what to do, look to the Father. Amen? Pa sa bata ba nga nino ko bata do mawa da sa dahang kay tao ba? Nya bata pa ba siya no? Unsay buhaton sa bata? Di ba siya kanang mga Google Maps, mga Waze no ana wala na sa kibawaan na. But mo cry out siya, mangita siyang papa, yang mama. So mo na misuon no. Our safety depends no on kisa atong duulan, kisa makakita nato. Mo na nga every time may isuon nga we don't know what to do. Look to the Father, look to our Father God. Amen ba may isuon? Amen. Nanapo ko yung mga questions diri may isuon. Kung sa auto pag-admit tong limitation o mututok ta sa Ginoo. So in which area of my life do I feel unsure or overwhelmed? Karon nun, daha ka gusto apason. Manusahay, busy kang dalan nung anong busy makining kadalan kay daha apason sa mga negosyo, daha apason nga mga tiwason, mga requirements sa kanang government, tanan nga angay tiwason sa di pa moabot ang baon tuig. So unsa may area sa imong kinabuhi karon nga na gibati nimo ba nga why siguro or na overwhelm ka? Unsa man si kanang overwhelm? Kana bang napiit ka o napiug ka o nasaupan ka? So among masibano ha panahon pa ni sa among kaliwatan. Damay pa namin isuon niya, you honestly told God, Lord, I don't know what to do. Kapila ta ni anam isuon nga, Lord, I don't know what to do. Am I looking more at my problem or at God? Am I relying more on my own understanding or on God's guidance? Challenge kani misuon sa panahon karon we are on the communication age, we are in the technology age, grabe jud ka knowledge is power. Usay misuon makalimot yun nga pinaka-source sa power si Jesus Christ nga mao ato tang konsultaon. Amen ba maisuon? Mao na nga kini nga pakutana dadalon ni inyong balay maisuon as you ponder the rest of the week before January 1. Nito siya imong pamanandungan maisuon nga atong dawato atong limitasyon and start looking up to God. Letter B na ta. Letter B. Believe that God is your portion and strength. Mao na sa Psalm 73, verse 26. My flesh and my heart may fail. So that is an acknowledgement no, of total human weakness. Pero ningon ang kuanon di-declare ang maong salmista nga unsa jud ka sufficient ang Ginoo. Ningon siya nga but God is a strength of my heart. Amen. Can we say that, my son? God is a strength of my heart. Ready? Go. God is the strength of my heart. So si asap diri may suon, nakatunan niya ang physical strength, emotions, and material success are unreliable. Maayo siya may suon nga tay maayong panglawas, na tay maayong kanang pagbati, strong kay ta emotionally. But still, dili ta makasandig ana nga mulampos ta. Only God remains constant. Amen? Only God remains constant. Dili mausab. He is the same yesterday, today, and forever. So kining phrase do nga sa kuha sa English nga my portion forever. Napasabot nga God Himself
Mo atong inheritance may suon siya mismo, may atong kabilin, may atong panulundon. Amen ba may suon? Dili ng mga kaban o saraminta o kanang mga yuta sa kaang o mga ektaryang yuta o unsa nga mga kabtangan may suon. God, as believers of Jesus Christ, God is our inheritance. Only through Jesus Christ we inherit eternal life, ang presensya sa Dios, only in Jesus' name, in Jesus Christ, ug ang atong unshakable hope. Kada adlaw may ingon ko nga, Lord, your coming again is my blessed hope. May suon, kung tanaw ni mong kalibutan, wala dyan paglaom na bitong nasod, no? Pero may suon, as believers of Jesus Christ, our blessed hope is Jesus Christ nga balik pag-usab. Amen. Ato pagpakan ang Ginoo may suon, atay buhing paglaom, atay bulahang paglaom. Sa may sumo, wala ang paglaom mo na nga magmukmuk ta sa suok. Apan may suon, as believers of Jesus Christ, we have our eternal hope, unshakable hope, which is Jesus Christ. Para sa baterino nga, di ba, imong cellphone, sa unsa naka-smart, unsa mo rin pinaka-smart nga phone, but ang battery mamatay. So tapos yung cellphone, basta nito pa kayong cellphone. No, it becomes useless. Sa unsa pa na kanit imong cellphone. Love, sa unsa tong magtigom ta kay pat ko ng cellphone na mapagay pag ato nimo sa tindahan kay mopat ka cellphone na napoy bag-ong kuan kanang model. Inga na kapas-pas mag-invent ang kalibutan. Wala pa kakaadto sa tindahan kay palit sa maong latest cellphone, napakasdala na napoy laing bag-ong cellphone nga na kuano na invento. So may suon, just like the smartphone nga it looks fine on the outside, but when the battery dies, it becomes useless. So no matter how expensive or advanced it is, it must be connected to the power source. Amen? Para sa ma-recharge, para magamit. Hallelujah. So nakasuway may suon nga kanabit ang imong tanan jud kapoy ba imong flesh, imong heart. This morning when I go through my nose, I remembered ganyan jud ko nabuntag na hinumduman ako. Before to namatay akong mama na ospital to siya 3 weeks sa community hospital sa syudad niya. Wa man jud laing bantay nga babae. Ako may babae ra jud no, first eldest, seventh child, first girl. Unya si Angel ako isuon. Di man sa kanang kalahutay kanang sakay-sakay. So for 3 weeks may isuon, I was there sa hospital. Unya ako'y pabangon ni mama padung sa NCR. Tanan jud anto gabi. Unya tuong gabi kay guba ato ang blood bank sa maong hospital. Kanan hangyo mi sa People Soccer, salamat kay sa tanang hospital ang People Soccer ra gyud mao ni kanang ni dawat bitaw nga dito na mo ipuson ang mga kanang blood unya. So na ito ang gabi na ay kadlaw na ay gabi jud mi suon kanang mamata ko. Nya that time mi suon I was having lessons, courses sa PCEC, sa Biblical Counseling. So sa room na ako may suon, dahang ka kong libro, akong notebook, dahang kami assignment, dahang reading nga himuon, dahang himuong assignments, projects. Muna akong sitwasyon sa panahon na nga, while watching my mga ginang ko sa doktor nga, kanang ma'am, ina lang ubang mga doktor, she has 5 doctors nga, di na akong opera kay 50-50 na yung mama niya. I was there, may suon nga. Karon nibisita kong maisuon nga mga lalaki, mga dagkog lawas, mga tagas. Dito mama niya, karon mama kahion. Unya, saon nagbangon, di sa kabangon ni mama. Ingon mama nga, na, lupigan lang mo Inday Mercy kay si Inday Mercy usa diri, makadaog na siya ako kamo, nagtabangan ko niyo, di mo kadaog. Agi balong na ako ba, amazed ko ba. Nya kanang tuong gabi, imang mata mi pasoiga, iya ko i-drive to sa Pipita Soccer bako sa dugo. Ingon ko sa pasoiga nga, darling, kanang imuha ka ng inner strength man na siya. Kay kanang yan, tadi ba kakaamguno ko na makatanaw? I didn't imagine until now how the Lord sustained me for 3 weeks with studies, no, nga dahang ka-assignment, dahang ka-reading. Nga nagbantay kasi yung mama, inom kasi doktor nga, kanang kadlawan, maato ang doktor ba, magtanaw siya ang dugo nga, kanabitang mura, Granada nga nagbitay. Nga mga gho, natuwa siya, tuwa ko ba, nagtanaw mo ko, Dr. God niya. Ano ba? Nga inom kasi doktor nga, ang main surgeon nga, ma'am, ina lang uban doktor nga, di na akong opera usap siyang mama kay, di na niya may kagawa sa operating room. Anyway, soon, inner strength, may suon. Bisag, your heart and your flesh, ma-fail, maluya, muana ka. Maningon si Kuano, ingon ang psalmista, he declared, but God is the strength of my heart. Sumpay and my portion forever. Amen, my son. Hallelujah. Di gyapon ko mahilak. Hallelujah, Lord. Our heart and our flesh like the battery.
no madrain. But when we connect to God, we look our eyes, we could lift up our eyes to God, sama ni King Josaphat and the whole Israelites, but our eyes are on you, God. Then, ang power source sa Ginoo, di jud mo run dry. Amen? Amen. No, there's a wellspring in your heart, yung sulod nimo nga, like a wellspring, may suon. Ang ato ra gyud is to activate. Spring up, oh well, di ba nakanta, no? Anang, oh my soul, bless the Lord, oh my soul. You just sing the Lord like ni Asaph, no? Just praise the Lord. Nabalik yung focus, yung sufficiency is only to the Lord. So, yung dali akong usa sa commandos, no? You were not designed to run on your own strength. Atong duman misuon, we are not designed to run in your own strength. Siguro ka na mga atleta, grabe nga practice ba, ilang nahuna, naaragod nila, nakasalali sa ilang pagdaog sa maong track and field contest, but as believers of the Lord Jesus Christ, as God's children, you were not designed to run on your own strength. God, no, grabe no, yatang gibdadaan, ayaw mo kaguol, kay moadto ko sa langit sa kumahan, padadaan ta mo og Holy Spirit. Wow. Our best friend every second, every minute is the Holy Spirit. Amen? Muna kabuntag, igbata, good morning, Holy Spirit! Among paming kataho ni Pastor Adires no nga, doon na may group prayer, lalayan mga lugar among kauban, mo din na, come Holy Spirit, fall on me now. So, may suon, the Holy Spirit has been given to you. Muna nga, siya ato ang strength. So, na po laing questions may isuon. So, kung naamoy mga bullpen diha o inyong picturean, para sa panahon sa inyong pamalandong karong padung sa bagong tuig, ini Bidya Noche. What signs of spiritual fatigue o burnout do I notice in myself? Sa spirituhan itong journey, asa man rin nga, wala ka na-over-fatigue ka or na-burnout ka, imong prayer life, imong devotional life, imong Bible reading, o imong service to the Lord, imong worshiping with fellow believers, kalabi na natay mga online, okay na isuon mo, kung di ito ka ng panahon ba nga di ka kasimba mo, that's why we have live streaming, that's why ibutan ito mga media team sa YouTube para now and then, no, makabalik ta dito. Where am I trying to function without drawing strength from God? Asa man ka nang lihok, nagbuhat karon, naglihok-lihok karon nga, kanang wadyo ka nang tabang sa Ginoo, nagkusog sa Ginoo. Am I relying on my strength instead of God? What helps me stay connected to Christ? Or unsa may mga daily habits nga makatabang nato to stay connected to Christ? May suon karon bitaw no kay mas distract lagi ta. Muna itapad na lang jud nako ang Bible para di mata ba makita din nimong Bible pero wa og gyapon may suon ma-distract ka kay yung mata nimo kahiun kay ato nimo CR di nakakabalik dayon sa kwarto kay daghan nakakita nga dipo-dipo sa kusina o muna we need the strength of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah, Lord. What do you mahimo, Lord? We don't know what to do, but we look our eyes upon you. Thank you, Jesus. Ang atong seguridad may isuon. Yung strength, karon po ang our portion, sa atong bahin, sa atong panulundon. Unsa may kalainan sa rented house o kanang imo yung kaguling balay. So kung rent house, di ba, pwede naman, oy, ma'am, kana mo nagwito ng balay, pwede mo mahawa na. So walay ko ano kanang dali ra makuha. Pero ang kanang imong kaguling balay, secure ka no. Oh, secure jud ka sa imong balay, di sa kanang imong kaguling balay. So, most na maisuon, ang earthly success is temporary. Atong mga, maayo na misuon, maning kamuta, para mulampo sa kay, yung mag-Ginoo ba, I have come to give you life. Ilang kutob life, na pagyusumpay, life in abundance. So, kabuton sa Ginoo misuon, nga mo prosper ka, kabuton sa Ginoo, nga mo lambo ka, kabuton sa Ginoo kay, doon ay tumo nga nagpalambo ka, still for the kingdom harvest. So, mo na nga, punay panahon misuon nga, puan tanong nga, kanang, usay mo, ditong tama relay ba? Pero, God, sa mga ato ang kanang kagaling ko ano panuyanan, God is as our portion sa atong panulundon, sa atong kabilin, sa atong bahin, is permanent. Imo na panag-iya, amen. Ningyo sa Revelation nga, kupti pag-ayo imong nabatunan nga way makaagaw ni ana. Daghan ako bersikulo naabot sa kununa, wala sa kung wali misuon. Kupti pag-ayo imong nabatunan nga walay makaagaw ni ana.
So, si Asaph, ang salmista sa Psalm 73, he realized that wealth and success are temporary shelters, no? Mga temporary itong nga atong kasilungan. But God is an eternal dwelling place. Amen. And Dios atong anang eternal, kung eternal, wala dyan na, no? Walay kinutuban. Atong eternal nga Pinoyanan, may isuon. Muna nga, when God is your portion, when Jesus Christ is your portion, when the Holy Spirit is your portion, maimong kabilin, maimong panulundon, you are never homeless. So wala di homeless to maisuon, amen. Tanang believers of Jesus Christ, ina nga, Lord, we are not homeless. Ready, go. Lord, we are not homeless. Katong wala pa yung mga balay among kaguol, we are not homeless. Dado mo'y mansion, nagilak-gilak ang dalan, bulawan. Unsa pa ka inyong mga mansion, kisa kay akong silingan dito. Basig mas gilak-gilak pa inyong mansion kaysa kuha. Kay daghan kay mong nasangyawan nga mga souls, no, daghan kay mong na harvest. So mao daw na kanang kuano mga corona, mga gilak-gilak ba ang mga kalag nga inyong dalas ti ilan ni Ginisus. Amen. Maingso wala ko kibon na ba na bersikulo ana. Basta mao na no ang kalipay sa Ginoo that none should perish. So mao po na no dito sa atuang mansion no nga. So when God is your portion, kung ang Ginoo man yung panulundon, we are never homeless may soon. So nana po ko laing question ani may soon. Daghan jud ko ani pamalandong. What do I rely on for security besides God? Unsa may akong gisandigan gawa sa Ginoo? Ato bang mga kabataan nga lampos na? Ato bang balay nga indot kaayo liguon? Maayo na sabi so na akong sulti di siya kuan ha, maayo ni sila. Ura ba kay dako nga savings nga panahon ini ka retire nimo na nakay bahalag wala kay trabaho, mabuhi ra ka ibang negosyo nga ni flourish or dahil kay mga pangamot, di ko maproblema ay dahil ko kanang pwede ko mag-baking, pwede ko mag-cooking, pwede ko mag-drive, pwede ko mag-manicure, pedicure. Dahil ka kanang kuano kasandigan o ibo bang influence. Suod kay mi ato, suod kay mi ana. So karon mi son, if those things were removed, would my faith remain strong? Mawadaan kitang cellphone gani, makaguol naman gayto. Ay, akong cellphone, para pag mawa, nakas kalibutan ko, mawa yung cellphone. Di na kaka-connect, di na ka ma-update sa imong circulation. So may suon, if those things were removed, imagine ninyo, mawa yung balay, tanan. Ngayon mo karong isandigan. Usahay ka na, makaingon ka nga, mawa yung seguridad. Would my faith remain strong? Do I truly believe Jesus is enough for me? Igo ra gyud sa Ginoong Jesus may suon. Wala yung mga add-ons pa. Amen? So may suon sa itong kinabuhi patag adlaw. Stop measuring your life by what others have. Kay mao jud di ba sa mga driver no kung ma-distract ka ba kay mas napailandot kay nga auto latest nga sa Honda Civic o di ko ka pamilya ka sa mga brand ba? Mga kanang brand sa sakyanan. Ma-distract ka murag wala kuyaw kay mabangga jud. So may suon, stop measuring your life by what others have. Contentment grows when you recognize that Christ is enough. Ang contentment may suon mo tubo, mo lambo sa imong kasing-kasing nga kontento ka. Kung imo maamuguhan, if you really believe, inang tapad, believe. Only believe. Ninuno na focus kanta ni Miriam na iso ni Moses nga, there can be miracles when you believe. May suon, grabe nga milagro kung believe ka. Wala gitam kanta na ano. May suon yung ano nga, asa na ko ani. Contentment grows. No, when you recognize that Christ is enough. Ima itapa di mo, Christ is enough. With conviction, good. Wala, Christ is enough, bro. Na akong ito'y bawon para paniud to. Hallelujah. So, may iso na ta sa letter C na ta. Cast off distractions and run your God-given race. So, kamo libasa mison sa Hebrews 12 verse 1 ni siya. Cast off distractions. Pero, nindot kayo sa Cebuano basahon, no? Iwakli ang tanang kabugat. Isalikway ta ang tanan nga nakababag ka nato. Ug pila usa pa gyud ang sala nga naghawid ka nato pag-ayo. Labi no, ang sala nga naghawid nato pag-ayo.
Minsun gikuan ta gipasaylo ta sa Ginoo. Dito angay pa mag guilt tripping. 2,000 years ago gipasaylo na ka. Bisan pa umabot nimo nga pakapikasan gipasaylo na ka sa Ginoo ana. Only always kanang butang usa din na mo isuon I don't know ko na share na ko ni usa jud nga gilibig sa Ginoo sa kuha. Kada di ko ka devotional. Magsiko ka guilt tripping ba nga Lord pasaylo ako Ginoo wala ko ka devotional na absent akong may son that is legalism. Mingon na ka di mag-isod, tagaan ko word sa Holy Spirit, ingon na ka nga, Lord, gimingaw jud ko nimo Lord, wala ta nakita gahapon. No more guilt tripping, no more guilt. Kana ba you are no more under condemnation. Amen? So kung naitay mapakyas, again, you just go back to the cross, magsuono, and Lord, salamat nga, wala jud ka mo lunga nako, wala jud ka mo give up nako. Ay na ka nga, Lord, nakasala na po ko. You are already forgiven 2,000 years ago. Amen? So, wala na sa akong notes may isuon. So, let us run with perseverance. It implies sustained effort, not instant success. Hallelujah. So, uso karong instant coffee, instant tanano. Nga to sa gawas may isuon sa UK, grabe tanan instant. Na mo nag-ingon ba nga, kanang wala na jud kwartahay, puro na card. Nya kayong Pastor Edgar no nagsige pa katawa kada ato na tindahan, darling mao jud ning sang word sa Ginoo sa Old Testament nga come buy and eat and drink with no money. Bro, literally jud ba? With no money. Mao jud na kada ato na Pastor Edgar sa Aldi, sa Sainsbury mo na mga kuha dito mo mga Robinson ug anang ang Aldi mo nag-isano, ang Sainsbury mo na kanang Robinson. Kada ato na mo ani pipimi sa Aldi kay malo iming Miss Pajoy ba ari Miss Aldi. Kay bato-bato ra. So makita namo sa Aldi mga Indiano, mga Bangladesh. Ato sa Sainsbury kay mga British. Pero ato sa Sainsbury oy kay di pa ta pa-deprive kay mga anak pa ta sa hari no. Matabi ka naman nga kada ato namo kay mga nga Lord, mao jud ni mga bersikulo Lord, come buy and eat and drink wine with no money. Kasi ito na magsuon si Miss pa ang nagbayad sa money. Hallelujah. Pero kami ba amo jud ang ginamnam. Anyway, misuon nga naabot ko diha. So ways are not always sins. Kanang makabugat di tanang kanang mga comparison, kanang mga bagulbol, usa pa na diha no kanang daghang mga ways ba, resentment, mga unnecessary commitments, usa ni among ikatunan maisuon to say no to good ideas, to say no to kadaghang imbitasyon rong Disyembre. Kasi may daghang imbitasyon rong Disyembre nga uban inyo na lang gi oy kanang we have equally important kanang trip manggod. So to say no, mga unnecessary commitments, mga regrets, mga resentments, comparison. Nya kana atong pakambita nga people pleaser kay ta ba. Mo to lang kita uy kay kinira ba si sister no sa unang panahon. Ato lang jud tuon. Nga na bitaw isuon. Those are weights. Mga kabugat yung gino isalikway. So weights are not necessarily mga sala. Mao ta gilain jud no isalikway ang tanang nakababag og ang sala nga naghawid pag-ayo. So, mo sa misuon. So, mo ni mga ways, no? Na kaning mga comparison, unnecessary commitments, ana. Para bitaw na atleta, balik ay po ko sa atleta kay murag kaning running the race ba, atleta gyud siya. Nga, di ba, ang atleta, wala man sa mga rules sa isang loob, di ba? Pwede ka mag-jacket, pwede ka madalas imunapsa kay mauhaw niya ka. Pero sa may atleta, di ba rules sa inyong loob ninyo, lighter kay nga short, lighter kay nga kamisin, kung may mo pinakagaan nga sapatos. Kuan jud no kanang mga kwaon jud na. Not because nga kato mga jacket mo sabi nga dili sa angay, kanang gawa sa balaod apan maka usa may matabo, hinay ka mudagan. No nya makahulog pa imong gamit diha, upungko pa ka kay nahulog imo madala nimo. So suon sama nato pagsuon some things in our lives are not sinful. No magimot-imot ka diha nya. Commitment dito, commitment dire. But still slow our spiritual progress. Kaya imbes mo na ipahimo sa Diyos mo ha, nabisi na lang ka dito. God calls us to remove anything that hinders our focus on Christ. So muna misuo nga nung kanang daghan jud kay tugutan sa Ginoo nga ma-distract ang ato attention. Dili ingon ba nga Lord, imo day kong gipanisan Lord, dili to call your attention. Bisag kaya ito natabo sa global crisis, at national crisis. This is not a call, it's a call for sinners to repent, but this is a call for the church. Amen?
Because the church are sleeping, kay nag-enjoy ta sa kuan sa Ginoo no. Malingaw ra jud ta kay na atong Ginoo, sure ta. But God allowed this shaking, this kanang flooding to call the church to be awakened. Muto mo na misoon mo na nibot sa kong kasing-kasing. The call sa kadahang karong mga attention gihatag ang Ginoo sa tibuok kalibutan is the call for the believer, for God's children to be awakened, to be disturbed. Nasa Old Testament no, to be disturbed day and night, night and day until salvation and righteousness will happen to Jerusalem and all over the world. Amen? So wala kaya po na sa kong wali pero ang Ginoo nag-insert ana. Amen? No? So not everything that is allowed is helpful for your race. Pwede man ka sa imong race ba magribon-ribon ka so ano para anang-ganak sa imong race o sa imong buhaton nimo but dahil mga butang maisuon nga dili siya dautan apan makaslow down for your progress. So nana po laing questions no? What activities, habits, or commitments slow my spiritual growth? Unsa may ginabuhat nimo karon? Maayo siya nga butang pero murag na-slow down ba wag Lord ikapoy jud kay ko Lord. Kay na ako'y nabasahan, iso ka ng kapuyon, bitaw ka ng grabe na dyan mag-exhausted ba in the ministry or sa imong gibuhat nimo para sa Ginoo. Napasabot nga, di na dito imuhang tahas sa Ginoo. Kaya naragyo'y tahas, di po ta kakumpara may isuon nga may patuyang trabaho. Basta ang Ginoo matausap isuon nakay definite or secure or particular race that God designed for each one of us. Wala gyud tay kada usapan hatag linya. Lalain tag linya, iso naagi design ang Ginoo. Unya, nangutaan ako ng Rose, bagulang nga, Rose, kada bang magdagan mo ka ng nakas imong linya ba, allowed na nga mubalin ka di, ana-ana ba, kay para dyan ka makalamang sa uban? Di ay. Kung asa ka nga lady, diyan ka. Ma-out na ka sa ako ng contest sa race kung magbalin-balin ka kuan. O kanan sa kanan, o kanan mag-ana-ana, bitaw kung Lord, nag-ana-ana siya, Lord. Lord, bintang, tabangin na to, di sa mabangga ka na, bintang mag-ana sa kanan. Kung sa'yo ka ng peligro, ana. Kuya, dyan ka siya mabangga. No, kaya nasa niya mo ana po. Anyway, so on, what activities, habits, or commitments slow my spiritual growth? Are there good things in my life? Good things, that have become distractions? What is God asking me to lay aside in this season? So, patanaw man sa karong nga season, sa 2025, unsa may gitawag sa Ginoo nimo? Unsa may gikuha ang gihangyo sa Dios imo? O gibutan sa imo kasing-kasing ba nga ipadapin na sa mercy? Ay bro, nabisin sa pag-uli nimo kan sa Edinburgh, nabisin na po ka dis Pilipinas. Wag ya po ka nakaton. Oh Lord, salo ako Lord. So as daily may isuon. Is this helping me to follow Christ or distracting me from Him? Bisan any good thing may isuon mo tata, Lord, kini ba apil pa ba ni sa kuntahas Lord? May isuon sa ko ang kinabuhi ba no nga ninyo ko niyo ganina nga being trained in a transformational development ministry for 19 years, then continue pag sa simbahan. So for how many years, Pastor Igar, we are on our 30th year, last December 22, doing transformational development ministry inside and outside the church. Nga, as a pastor's wife, daghan jud ko mga rules ba, okay itong bata-bata ko maisuon, I can do this, I can do that. Kami ni Gina, maanak ni simbahan, usay matulog ba sa planning time na. Nya maisuo ko tapos yung dalaga ko magpuasa jud ko the whole time magplanning ingon ko sa among ko dito nga mercy hindi kami aalis kung hindi ka bababa diyan. Tayo ay mag-lunch na. Tuyuon gyud sa among ko dito nga atumi sa gawas mag-lunch para jud ko makauban nila kay magpuasa ko ba sa planning time. Nya okay to isuon nga bata-bata pa ta ba. I was doing tanan-tanan tukutob nga gi-train sa gyud sa kuha. I was doing that, doing this, doing that. Unya, all my gifts and talents gihata sa Ginoo, I engage everything to surround Pastor Edgar, ma-maintain, ma-sustain si Pastor Edgar sa tawag sa Ginoo nga. So, murag duha akong race ba? Race ni Pastor Edgar, race na ako. Nakalimot ba ko ba nga na ako'y race, ang Ginoo na ay race nga specific for me, being a pastor's wife. So, usa na may suuno sa akong mga grabe nga mga learning was very costly. It took me how many operations, both minor and major. Ito, basta grabe dyan may isuon niya. Because, bisa di na akong tima, di na akong linya, di na akong lane, I still fill in all the gaps. Nga matulog ko, na ako minduman, bangon na po ko. So, tanang ka to siguro mga closely working with me. Hantod mo, Team Mercy, alas 3, na mata pa man, nag-communicate pa.
So, may soon, those were the days. Pero gi-review ko sa Ginoo, God has to pull me out diri sa ato ang lugar may soon to reset me. So, ako din ang masturyahan. Una na ako may soon, no? Sa letter D, direct your focus fully on Jesus Christ. Direct your focus fully on Jesus Christ. So, nata sa last na verse, fixing our eyes on Jesus. So, fixing, di ba, no, mga English teachers, is a continuous action. Di lang karon lang. Di lang karong Domingo nga nagtapo ta diri, natubang mo na ako, naka-fix inyong eyes in Jesus Christ, but it is a continuous action, intentional, disciplined focus. So, just like Jesus, giantos niya hanto sa cross by focusing on the joy that is set before Him. Ibalo mo unsay joy that was set before Him? Iyang giantos, may suon nga to sa cross. Focusing on the joy set before Him. What is that joy? He stayed in His lane, iyang tawag, wa siya nagpa-distract, fulfilled His mission, and completed our salvation. Iyang joy, may suon, is you and my salvation. Amen? Ato pakpakan ng ginamisoon. Iyang antos, no? He persevered. He stayed on His lane. He fulfilled His mission. He enjoyed the cross because iyang itanaw focus on the joy that was set before Him. His joy is for you and me nga ma-save, ma-reconcile to our Father God. What an unfailing love, my son. That was our theme for the whole season. Jesus coming for us, a celebration of God's unfailing love. So, under ni Misoon, part of directing your focus fully Jesus Christ is finishing forward. Kung tumba ka, hindi tumba nga pabalik, tumba pa forward. Wala pa spiral, no? Ana ba, pero nakataas. Dili spiral down. Kung dili spiral upward, mutaas ka, muubos na sa, taas ka, pero anam kataas. Dili nga, nitaas ka, ni ubos na sa ka, na ana-ana ba? So, fixing. Kung yung fixing set, no? Kanang na, kuanjud na set. Para sa, aron kaya ko sa driver. Di ba, kanang windshield, manatubang, manapiming tutok sa driver. Ang kanaiya, unsa na pangan? Rear view. Imagine kung ang driver, urantaw sa rear view, unsa bitabo? Bangga gyapon no. So, ato siya sa kanang, sa windshield. Noon na panahon mo tanaw sa nawan din makatanaw sa rear mirror kay para makita sa likod. So, ang Hebrews calls us to fix our eyes on Jesus, forward, not backward, not on past failures, regrets, or others' progress. Kay mao ni makatipas, makaligas tong pagtuo may isuon kanang oy sa una manggod kanang pasayloan jud kunay panahon kay sa una namo diri no, sa una may isuon di na ta magtutok ana. Fix our eyes forward, not backward. Sama sa driver no nga the windshield is bigger because your future in Christ is ahead, no? So when we are discouraged, remember, the same Jesus who started your faith will finish it. Amen? Di ba siya ang author and finisher of our faith? So mo na may suon ako na sa diriba nga katong grabe akong vertigo. Na-practice akong himo sa vertigo. Mag-ana ra kami suon ba ana oh? Tutok ra jud ka ana. Nanaon nimo tutok ra gyapon ka ana. Ma-reset imo ang kuana imong kanang sana kalipong. So usa na sa akong nakatunan. Then finishing faithfully. So just like the marathon, runners are not applauded for beating others, but for finishing the race. So Jesus endured the cross and finished His assignment. So our goal is not to outperform others, kana maningkamot ba para malamangan ang uban. But unsa gitingwa sa Ginoo? To finish faithfully with our eyes on Him. Ma-first man ka, masikan, basta maabot ka dito sa tumoy, muna gitingwa sa Ginoo faithfully. Dili nga makasambad ka sa uban, makatama ka sa uban, basta naguna ka dito sa finishing race. Ang gitanaw sa Ginoo isuon are not competitors, but finishers. God celebrates the finishers, not competitors. So, mo-focus lang ka sa imong linya, sa itaha sa sa imuha. And faithfully, no, with our eyes focused on Him. Our reward, our finishing line is Jesus Christ. So, magdagan ka nga sa iyong finishing line, dili itong trophy award, kundi si Jesus Christ nga, welcome, my good and faithful servant.
Grabe, no? So, wala itong muna itong tutok may isuon. In today's world, constant comparison, social media, pressure, and unrealistic expectations. Daghang kata gustong kabuton o gipaabot nga wala di jud real ba. Many Christians are exhausted. Maluya ta misuon. So this message reminds us that peace, ang kalinaw, wala ni abot nato gikan sa paghimos tanang gusto ning buhaton utanga ang buhaton. But peace comes from faithfully following Christ. Gabay na lang ko misuon. Punay panahon misuon na out of focus ta. So di na ako ma-share ba nga katong nga word bitaw January 1. I still cannot ko bitaw kanang dili bitaw nahimo nako. Labi to panahon na misuon before we left sa Scotland. May so grabe jud. I was working with our UK visa. Ang UK visa misuon dili ka ma-appear sa UK embassy but grabe kadaghan mapilis to upload. Dili ka ma-appear but only papers. Unya mo to panahon sa magsuon we host 1 week sa among balay atong missionaries ba sila Wasim atong mga katigulangan. We host missionaries in the house. Ang mga panahon namin so nag-andami kay Miss Pa is coming home. Di ba kitang ginikano mga mothers, mag-andam kita tong anak, kadugay to kita, andaman yun na itong maayo. Ang mga isuon, nanganda pa mi sa kasal ni Jeremiah. Grabe gito nga, Lord, kanang kinabuhi. Una ko yung duman ba, Lord, how did you do that? Only by the grace of the Lord. So kanang nagabi ko niya, you know what, before, what ako na-share no, before God has given me breakthrough, I was in medicines, in my nerve pains, kay half of my body is always kanang numb, paralyzed ba. Then, balik-balik sa doktor, grabe nga laboratories, then, I was, tagaan ako kanang para pakalma, kay primidyo ko tabangon, kay exhausted yun maisuon. Then, I was, dapat akong painom maisuon. Mao ni nakapuno sa among bag, di pa so iga, puno sa for 6 months nga medicines. Yung halalo, ito inuntaani unya ba nga kanang, maghimo mo parmasya dito sa Edinburgh? Inamis doktor nga, kuhaila na sa mga karton. Good for 6 months, kamuna ni Pastor Edgar. So that was my life before no nga, I was on medicines, I was on mga tanong sa padang to keep me going. No, to assist the Pastor Edgar sa church, to keep coaching, to keep organizing, coordinating, and delegating. Hallelujah. Karoon ako nung namin soon. But, ingon din nga, just like the GPS, kasi may na GPS no, sa inyong mga sakyanan. Kung mawala ka, dili ba GPS nga, mga saba ni mo. Dili ba siya kanimo it redirects no nga balik ka diri ana. So mo sa tawong kanabuhi misuon, when we lost focus as believers, when believers lost focus, Jesus lovingly and graciously redirects us rather than abandoning us. Di ta niya pasagdan. Di ba niyong kuginang, there's no more condemnation. So mo tumisoon, the Lord has to pull me out here. And to spend, siya tumisoon, if we can share to you how the Lord in a very miraculous way, kisa mong ko'y maka-afford ana misoon, only God. Mo gyapon to mercy, don't look at the numbers. Just look at my wonders. And mercy, this is my will, this is my bill. Duha kalinya maisod akong gawakan when we went out to the UK. Mercy, don't look at the numbers, the cost of the airfare, the cost of living dito for 6 months, but look at my wonders. And mercy, this is my bill, this is my will. Ako ni kabuton, ako ning bill. Grabe maisuon, I cannot count the blessing tanan gyud maisuon. Hallelujah, praise you Jesus. So when we lose focus, the Lord, in His unfailing love, will redirect us. Di sa mo abandon nato. Jesus doesn't cancel your journey kung mawala ka. He recalculates the road. Mo na may suon, giri-road sa Ginoo sa UK, kami ni Pastor Edgar. That was not only for me, but also with Pastor Edgar, kaya unstoppable po siya. And that also for our marriage, because we lose our marriage. Siguro okay lagi Pastor Edgar, but we have never prioritized ourselves already. God and Sunod Ministry, never namin na-prioritize sa usa. And it heals us holistically, good maison, for the past 6 months. Salamat sa mga leaders. Salamat ninyo nga, i-allow me ninyo nga, mawala ninyo for 6 months. Amen? Glory to God. Thank you kaayo maisoon. Wala pa ko naman, gamay na lang. So, na po life reflection questions. Where have I drifted from God's direction recently? Di man ko napadpad. Have I allowed guilt
to keep me from returning to Christ? What step of obedience is Jesus gently calling me to take? Then the final focus, the cross as our portion is our final focus, my so on. Jesus stayed in his lane from Bethlehem to Calvary. He did not chase popularity. Jesus did not chase power or comfort. He fixed his eyes on the joy set before him, our salvation. Because Jesus finished the race, so may so on you and I have the strength to run ours. Amen? You have the strength. Siya atong author and finisher of our faith. When you fix your eyes on the cross, you'll never lose direction. The cross is a place of divine exchange. So kung sakit ka, look to the cross, and the Lord will give you healing. Kung ikaw naluya ka, look at the cross, and the Lord will give you strength. Kanang word nga strength, may suon, gabi nakabulawag yung sa kuwahay. Need the Lord's strength. Kaya sometimes our physical strength, did you sometimes it will always exhaust, but the Lord's strength in you, the Holy Spirit will never be exhausted. So mo namin suon, itong kanta nyo ganyan, no? Can we sing that song? To my eyes are set on you, but we can sing the whole song. Can I ask everybody to please stand? Sorry, may iso na taas-taas na siya. Wala na ko basaha. Natakoy mga segments diri may ison at certain dates sa among travel dito, how the Lord revealed Himself to me with this line nga mercy. Focus on your portion, who is Jesus Christ, and stay on your lane. Puno sa akong gasahin ni mga purpose, nga trabaho, stay on your lane. No more crisscrossing. Just to fill all the gaps and to make the things done. And you know how to do it. You cross others' lanes just to make the things done. But this time, God told me to fix my eyes on Him. Dila niya sa ako may son, para ni ato tanan. Amen? Can we sing that song? Kaya samtang naghimo ka nga wali may son, muna siya nagsikanta-kanta sa akong kasing-kasing nga para sa ihata may soon. Amen. Thank you, Jesus. Standing up. Standing in awe of your grace. Yes, Lord, only by your grace. Setting my feet in your way. Hallelujah, Jesus. Entering into your presence to behold you face. You are here, Lord. God is here. Jesus is here. God of all heaven and Antai ang Ginoo may soon.
atong mga ibasa nga pulong sa Ginoo, ang kasulatan ultimately point to Jesus Christ. He is the one we look to when we do not know what to do. Ulit ta kibaw sa ibuhaton, mututok lamang ta kan Jesus Christ. He is the strength when our hearts fail. He is the author and finisher of our faith. Jesus is not only our example, He is our source and our destination. May suon naka sa imo, naka sa imong itindugan, no? Build an altar. Dili kay ko kabalo pa ng altar ko, but where you are, kung asa makaron, you can build an altar. Isipa nga naa si Ginoong Jesus, no, nga sa imong tubangan. If you've been distracted, tired, or running someone else's race, kung naluya ka, na-distracted ka, natipas ka, ikapuy ka, lahi, nag-imong ka ba nga, Lord, ako pa ba yung trabaho, Lord, di namin akong trabaho. Today, fix your eyes back on Jesus and return to your God-given lane. Fix your eyes on Jesus, trust Him with your weakness, run faithfully the race He set before you, and He will bring you safely to the finish line. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant of our strength, Lord. Clinging To the cross I follow you. my Jesus, Lord, you're the love of my life. You are love, God. wherever you go, wanna be By your side, make me a servant. my heart's ever true. Clinging to the cross. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Yes, Lord. Mututok lamang kami kanimo, Dios, Jesus, Lord God. Tuluyan mo mga mata, Lord. Madihala makapunting kanimo, God. Let our hearts set on you, Jesus. As we, Lord, we end this year, Lord. This is our last Sunday of the last week of the last month of the year. Father, Lord, by faith and by your grace, God. Salamat, Lord, of your grace that is sufficient for us, Lord. Your mercy and your grace is forever. So sufficient is today is your grace for us, O God. So, Lord, salamat, Lord, for this word. Bless sa mga kaigsuunan, Lord, and persevere of listening to your word at what you have revealed through your servant, Lord, what your heartbeat for the church today. To go back to our eyes to focus on you, Lord. Because every day, Lord, as we hear news, as we go through life, we don't know what to do. But we'll fix our eyes on you. You are our source and you are our destination, Jesus. You are our reward, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory, the praise and thanksgiving in Jesus' name. Amen. 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 To God be the glory. Lord, ini kabuntagon, Ginoo. Magkalipay kami, O Dios, diha kanimo, Ginoo. Sa nahingapin ni mga grasya, nahingapin nga kaluoy, imo unfailing love, O God. Nga nikapot, Ginoo, unsa man nga kami kalawom nahulog, Lord. Still your love runs deeper, O God. So, sa Lord, ini kabuntagon, as we depart of this place, we declare, Lord God, at today, Lord, as we end this year, last Sunday, Lord, that we will fix our eyes upon you, Jesus, and stay on the lane that you have assigned for us, Lord, for your greater glory, for the greater harvest, and for your greater purposes in each one's lives. So, Lord, malakaw kami, uban ang grasya, samahan nga langit noon, uban ang ugma ni Jesus, and Lord, bisan pa kalinaw, Lord, o kusog gahom sa balang Espiritu Santo, mag-uban sa matagusa today, tomorrow, and forever. So Lord, salamat imo ang tanan dog himaya, ang mag-iisali ka nimong tanan sa ngalan samahan, Diyos nga anak, sa Diyos Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.